Naghahanap ka ba ng paraan para sa kuryente ay makatipid? Yung hindi masakit sa bulsa at sa Hello, kumusta mga katribo? Kumusta kayong lahat? So welcome back dito sa ating channel, ang The Flyers TV. So ngayon ay nandito nga tayo ngayon sa ating tahanan, of course, pagkat may gusto tayong i-review. So i-review natin yung medyo mainit na usapin ngayon na walang iba po kundi ang Meralco bills. Kasi napakadami nagsasabi na nagtaasan talagang kanilang mga bills. So tumaas yung kanilang bills itong April. So ang masasabi natin yun, totoo naman talaga nagtaasan ngayon. Bakit? Maraming factors. Number one na nga po is yung tumaas yung rate ng Meralco mula March hanggang ngayong April. Tumaas siya. Pero kung ang gagawin nating reason or dahilan sa pagtaas ng ating bayad dahil sa pagtaas ng rate, mali po yun. Sapagkat ang itinaas lang naman ng Meralco simula noong March hanggang April ay hindi po umabot ng piso per kilowatt hour. Kaya kung nagkukonsumo ka ng 500 kilowatt hour kada buwan, so ibig sabihin, hindi aabot ng 500 pesos ang dapat na itaas sa iyong bill kung the same pa rin po ang gamit mo ng iyong mga appliances. So the greatest possibility na dahilan kung bakit tumaas ang iyong billing ay hindi po nakatuon doon sa pagtaas po ng presyo. Sabi nila, nandoon daw yung sa 4-piece, nandoon daw yung sa senior citizen, mali po yun. Although nandoon talaga siya, pero hindi po ganoon kalaki ang impact noon sapagkat wala nga pong piso per kilowatt hour ang itinaas kung ito-total natin. Kasi last month, nung March, ang rate ng Meralco ay almost 14 pesos and something. Tama? 14 pesos and something. Ngayon pong April na billing, ang rate po ng Meralco ay pumalo po ng 15 pesos and something. So, pag minus mo yung 15 sa 14, piso lang yon. Pero dahil may butal pa siya, hindi po umabot ng piso. So, ang totoong nagpataas talaga ng ating mga bayarin ngayong April ay ang walang control na paggamit ng ating mga appliances. Bakit? Merong ibang factor na nakaka-apekto dyan. Number one po yan is the temperature. Kasi tumaas talaga ang temperatura nitong April. Na kung saan, kahit sinong normal na tao ay kakailanganin ng isang mapreskong kapaligiran. Kailangan niya mag-electric fan, kailangan niya mag-aircon. Dahil ang taas talaga ng temperature. At saka noon, ang temperature noon, gaya ng init ng araw, kapag tinamaan yung dingding mo, tagos hanggang loob. Kaya yung aircon mo, kung dati namamatay siya ng kusa, kapag na-met niya na yung standard na lamig na sinat up mo, nahinto yung motor. Ngayon hindi siya nahinto. Bakit? Yung init sa labas, tagos sa loob. Kaya tuloy-tuloy yung takbo ng motor ng aircon mo. Kaya kahit parehas pa yung oras ng gamit mo noon sa oras ngayon, magkaiba po yung takbo ng motor. Kaya yung konsumo mo mas mataas. Mga katribo, alam ko familiar kayo dito. Tama? AV Detect. So, may mga devices sila na binebenta, which is tayo po doon ay authorized distributor na po. So, napatunayan ko talaga siya. Effective po ang device na ito kung pagpapatipid sa kuryente ang ating habol. Pero, number one po na makukuha mo na benefits dito sa AV Detect products nila na devices ay hindi po yung pagbaba ng bayarin natin sa kuryente, kundi yung protection sa mga appliances na hindi sila masisira kaagad dahil sa taas ng surge, taas ng voltahe ng ating mga kuryente. Hindi masisira agad ang mga appliances, so may iwasan ang pagpapa-repair mo at pagbili ng bago. Plus, pagpapalamig ng sistema ng circuit sa ating kabahayan, kaya iwas sunog. So safe na safe tayo. Protection talaga ang number one ay binibigay ng AV Detect devices. Pero may bonus dyan kasi yung billing ko, ang ginamit ko lang naman is yung 25 microfarad. Ipapakita ko maya-maya. So makikita nyo sa screen yung 25 microfarad. Kung saan may saksakan yan sa likod. Ang bill ko before, bago ako gumamit ng 25 microfarad, para mas maintindihan natin yung epekto niya. Ito po, 1,081. Ayan, 1,081. Yan po ay month of March. Month of March, 1,081. February to, payable ng March. Tapos, nung March naman, na payable nitong April, ang naging bill ko po ay 582. 582. Payable po siya ng April. Tapos, itong May, ito yung bill ko nung April naman, payable ngayong May,
475. Ayan, 475 month of payable of May. So from 1,081 naging 500 sana yan? From 1,081 naging 582. Tapos ngayong May naging 475. Kaya napakaganda ng device. Talagang nakatulong sa akin. Bakit? Kasi mostly ng gamit ko dito sa bahay ay di kuryente. Yung lutuan ko, rice cooker, electric kettle, initan ng tubig. Tapos yung lutuan ko ng ulam, di kuryente din kasi wala akong bigas. So puro yun tig-1,000 na wattage. Kaya nung ginamitan ko siya nung power efficiency enhancer na product po ng ABD Tech, more than kalahati yung natipid ko. Kasi totoo naman talaga, nag-reflect doon sa kontador ko. Grabe. Yung 1,600 na electric kettle ko, kapag may device, 800 watts na lang doon sa kontador ko ang nalabas. So, kalahati. Okay, mga katribo, ito yung sinasabi ko sa inyo na ABD Tech na gamit ko ngayon. Yan yung 25 microfarad. Nakasaksak dyan yung wire papunta sa rice cooker ko kasi nagsasaing ako ngayon. Ang rice cooker na yan, kapag walang device, ay 860 watts kapag tinignan mo dun sa kontador kasi digital yung kontador natin. Kapag nakasaksak na siya dyan sa device, nagiging nagiging 400 watts. Ito naman ang electric kettle ko. Kapag ito naman ang sinaksak natin dyan sa device natin, ang consumption pag tinignan mo doon sa digital na kontador natin ay 800. Sa actual, pag walang device, ito po ay nasa 1,600. Tapos ito yung sasabi ko sa lutuan ko, medyo maitim na siya. Electric kettle siya. Dito ako nagpiprito, dito ako nagsasain ng ulam. Ito po ay 1,300 watts ito pag tinignan doon, or minsan mababa, depende sa voltahe. Pero pag nasa device ko siya nakasaksak, kalahati pa rin po yung wattage na nag-register doon sa aking kontador. Kaya nakatipid ako ng kalahati. So, noong wala pa akong device, 1,800 or 1,081 ba yun, yung aking bill. Tapos, ngayon po na may device na ako, 500 na lang, 400 plus na nga lang yung latest ko na bill. So, ganyan po kaganda yung Power Efficiency Enhancer device. Ayan. So, nakasaksak yan. Nakita mo naman may ilaw. Ayan. Power Efficiency Enhancer device. Ayan. Kape tayo mga katribo. So, nakita nyo yung 25 microfarad na power efficiency enhancer device. So, ang halaga lang po noon, mabibili nyo lamang po yung sa halagang 6,200. Pero sulit na sulit yung tulong na inibigay sa atin. So, gamit na gamit siya kung ang gamit mo sa bahay ay katulad din ng gamit ko. Kasi ang mahal talaga yan sa kuryente, ang taas sa wattage. Kaya kung ganyan din po yung mga appliances na gamit mo sa iyong kusina, may plancha ka, meron kang blower sa buhok, meron kang plancha sa buhok, meron kang rice cooker, hindi masyadong malaking maliit lang, meron kang initan ng tubig na di kuryente, yung electric kettle, at saka hindi gas stove ang gamit mo, kundi electric stove, yung coil. Tapos meron kang maliit na parang oven toaster. So, pwede yung 25 microfarad sa'yo. Ang laki talaga lang manibig. More than kalahati or kalahati talaga. Subok na subok ko yan. At protektado pa yung mga devices ko kasi nga, hindi na siya masyadong mainit kasi regulated niya yung voltage. So, yun po yung napakaganda sa device na yun. Kaya kung pareho tayo ng gamit sa bahay, umorder ka na. Umorder ka lamang sa akin sapagkat marami pong gumagaya, marami pong nag-o-online yan na hindi naman totoo. So, ang ABD Tech product po ay hindi po ibinebenta sa online. Kailan direct na po yung binibili sa mga authorized distributor na katulad natin. So, maliban dun sa 25 microfarad, meron pa yung mas malaking mga device na kinakabit sa main breaker ng ating mga kabahayan para lahat ng saksakan mo, lahat ng appliances mo, lahat ng gamit mo sa kuryente, protektado nung mga devices na yon. Ang pinakita ko po ay yung pinakamura, pinakamaliit na 25 microfarad na power factor correction device o may brand name na Power Efficiency Enhancer. Ng ABD Tech International. So, ang halaga po nun is 6,200. May kamahalan ng konti, pero grabe, lifetime mo kasi siya na magagamit. Wala siyang expiration, hindi siya nasisira, hindi siya nabubulok, o repairable siya kung masira man dahil baka mabitawan mo. Pero very, very, very helpful sa, hindi lang sa billing, sa bahay, sa pagluluto. Kasi, dati, tinan mo, ang bill ko, 1,081. Ngayon, 400 plus na lang. Kalahati, more than kalahati pa natipid ko.
Totoo po ito, hindi po ito pang-hype. Subok na subok ko. Kung malapit ka lang naman dito sa Cavite, pwede kitang puntahan para limuhan ng aktual. I-message mo lamang ako sa aking YouTube, sa aking Facebook, or sa aking Messenger. Nakapost naman dito sa caption ng video na ito. So muli, huwag kalimutan ha, i-subscribe ang ating channel sa YouTube, ang The Flyers TV. I-follow yung ating channel sa Facebook, The Flyers TV pa rin naman. Thank you so much mga katribo. Ito pong iyong coach Randy. Ano pang hinihintay natin? Maski unsa na lang, let's go!